Anyway, so week 3, yan. So dito, sino na, ayan. Week 1, we are group of sinners. Ang only hope natin si Jesus. We are loved and accepted forever. Ngayon, we are a group of sinners. Sino nag-preach? Si Adrian. Joke lang. Kagrupo ko yan si Adrian. Si Boyet. Yan. So ano yung questions na sinagot natin? Who we are, what we are about, and what do we want to become? Ano yung magbigay ng isang what do we want to become? Wala na. Oh, panoorin nyo yung video. Kasi magkakaroon tayo ng exam. Char. O, sakto, Ira. Mamaya tanungin nyo si Ira kung ano yung status niya. Char. Naka-red pa naman siya. In love. Woohoo! Charling. Pero iba yung red nung kay Cristel eh. Okay. So that's week 1. Who we are, what we are about, and what do we want to become. Yung week 2 natin, si Kuya Lawrence. Only hope natin, si Jesus. And ano yung mga questions niya last week? Ano ang nagpapasaya sa'yo? Yan. Hintian mo yung katabi mo. Wow. Ano ang pangarap mo sa buhay? Yan. Anong pangarap mo sa buhay? Siya. Di ba? Baho pa ng hininga mo ng pagkakasabi mo ng siya. Siya. Nasaan ang hope mo? So, ayun yung mga sinagot nating questions. Oh, tama na. Mamaya, bibigyan ko kayo ng time. So, week 3 na tayo, and ang pag-uusapan natin is we are loved and accepted. So, kung mapapansin nyo, these are all connected. So, kanina sinabi natin, we are a group of sinners. Dahil makasalanan tayo, walang hope sa sarili natin. Ngayon, dahil walang hope sa atin, kanino yung hope? Kay Jesus. Bakit? Nabuhay siya ng perpekto para sa atin dahil hindi natin kaya, and at the same time, pinagbayaran niya yung lahat ng kasalanan natin. Ngayon, dun sa only hope ni Jesus, ang gagawin natin sa week 3 is palalalimin pa natin yung meaning kung bakit siya nabuhay at namatay para sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, para sa'yo. Ang laban na to. So, ngayon, ang tanong, kung ang only hope natin si Jesus, namatay at nabuhay siya para sa atin at muli siyang nabuhay para sa atin, ang deeper meaning nun is gusto niyang ipakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal at how accepted we are in the sight of God. Ngayon, ano-ano ngayon yung mga sasagutin nating tanong sa week 3? We are loved and accepted in Jesus forever. Ito ito yung napansin ko. When we say we are loved and accepted in Jesus, hindi pwedeng mawala yung in Jesus. Hindi pwedeng we are loved and accepted lang. That's not biblical. Ang tinuturo natin, we are loved and accepted in Jesus. Bakit? We are loved and accepted dahil sa ginawa ni Jesus. Hindi pwedeng wala si Jesus doon sa equation. Kasi people keep on telling themselves that they are loved and accepted. Pero it's not founded in Jesus. Tayo, we are loved and accepted dahil sa foundation natin, which is the cross. Dahil sa ginawa niya. So every time you hear the word, I am loved and accepted by God because of, sabi mo sa tabi mo, the cross. Yan. Okay. Ito muna yung sasagutin natin. What is wrong with us in this world? So that's the first question. The next question is, will I ever be accepted for who I really am? Tandaan niyo yung word na, who I really am. Okay? Number 3, can someone really love me the same? Yeah. And number 4, can I really be loved and accepted by a holy God? Kasi sometimes, can I really be loved by God? Madaling sagutin. Pero, ang question is, can I really be loved and accepted by a holy God? When I say holy, this is a God na separated from us. Sobrang parang
He is a different being than us. And He is morally righteous and good. So, can we be loved by that God? Parang ganito yan. It's like, sasabihin mo sa sarili mo, can I really be loved by BBM? Ang layo, di ba? Paano pa yung Diyos? Kung hindi mo sure, kung kaya kang mahalin ni BBM, paano pa yung Diyos? O hindi na lang, ganito na lang. Yung pinakamaganda or gwapo sa school mo. Can I really be loved by that person? Huwag na tayong pumunta ng school, pumunta na tayo kay BTS. Can I really be loved by Song Joong Ki? Sino ba yon? Generate ko lang yun, pero hindi. Sino ba si Song Joong Ki? Si Lawrence pa na yun. Korean name na yun. So, parang ano yun eh. When you see that person na sobrang layo sa'yo, hindi mo sure kung talaga bang kaya kanyang mahalin. Okay? So, ayun lang yung sinasabi natin dyan. Okay. So, tayo, basahin natin yung text. Malinaw ba? Okay. 1, 2, 3, go! Ngunit kayo'y nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan. Bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatuong tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang mananampalataya kay Kristo. Walang pagkakaiba ang mga tao sapagkat ang lahat ay nagkakasala. Walang sino ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang magandang loob na walang bayan ng nagbibigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamagitan ni Kristo Jesus na siya nagpapalaya sa kanila. Siya ang inaalay ng Diyos bilang handog upang sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siyang matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtipi siya at pinagtiisan ng mga kasalanan na gawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay pinapakita ng Diyos na siya ay matuwid at itinuring niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, for this afternoon na binigay mo sa amin, Lord. Continue to speak to our hearts. Continue to speak to our minds, change our hearts, Lord, and may we see the beauty of your Son, Lord, as we talk about your word. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, di ko nakalimutan magdasal. Ang linaw, di ba? Ang linaw, di ba? Sabi dyan, itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Sumasampalataya. Pwede niyo rin basahin yan. This is, etong translation na to, Magandang Balita Bible. Maganda yung pagkaka-translate niya kasi sobrang straightforward. Kasi maiintindihan mo talaga. Oh, mamaya na mag-cellphone. So, first question, what is wrong with us and in this world? Ano yun? Dalawa. Everything is broken and nothing is free. Meron bang libre? Hindi ba yun? Iba yun. Libre, ninakaw mo, anong cost nun? Kulong. Hindi pa rin libre. Okay. Okay, so let's expound. Two main problem. Inner black hole. Number 2, anything will cost you something. So, when I say inner black hole, do you feel this feeling na kapag ka meron kang isa, mayroong kulang? Na-try nyo na ba yan pag mag-isa kayo? Na-feel nyo ba yon? Na parang, there's something kulang sa akin. Pero hindi ko alam kung ano yung kulang na yun. Alam ko lang na may kulang, pero hindi ko alam kung ano ba yung kulang na yun. Parang may kulang. Diba? Pero hindi mo alam kung ano ba yung kulang na yun. And, meron tayong may sinabi si Anne Lamott. Sabi ni Anne Lamott, yan, pakipalo yung katabi mo, sabi mo may lamok. Sabi ni Anne Lamott is, everyone is screwed up, broken, clingy, and scared,
And even the people who seem to have it more or less together, they are much more like you than you would believe. Di ba may mga tao kayo na, sana ganun yung ano ko eh. Grabe to, parang walang problema sa buhay. Every time na nakikita ko yung newsfeed ko, lagi siyang nasa beach. May trabaho ba to? Di ba? Laging, parang every time na nakikita mo yung post niya, laging maganda yung lighting, laging, alam mo yun, parang laging ang linaw ng camera niya, parang feeling mo iPhone yung cellphone niya. Pero magaling lang palang mag-edit. Di ba? Ang cellphone niya ay Xiaomi. Sabi ko, ay sak, tumingin ako kay Eden, naka-Xiaomi nga pala siya. Sorry. Ay, naka-Xiaomi din pala si Lawrence. So, this is one of the main themes natin. The reason why we feel this black hole inside is because we know that there is something wrong with us. There is brokenness within us. At hindi natin alam kung paano ba natin i-feel yung void na yun. Diba? Alam mo yung parang alam yung may mali, pero hindi mo alam kung ano yun. Kasi hindi mo rin alam kung paano mo i-feel yun. Ang gulo, di ba? Napansin niyo ba yan? Sobrang gulo. Parang even yung sarili mo, hindi mo alam kung ano yun. At hindi mo rin alam paano siya susolusyon. Kasi nga, hindi mo siya alam kung ano yun. So, that's the first one. And the other one is, anything will cost you something. Sabi dun sa quote ko, this world, yourself, things in this world, and the people around you, is selling you something. It promises something, but it will never deliver, and it will always leave you disappointed. Pansinin nyo to. Good grades, anong sinasabi sa'yo? Pag nakakuha ko na magandang grades, sasabihin na sa akin ng tatay ko, I'm proud of you. Pero nakuha mo, ano nangyari? Ay, yung kapitbahay natin, 91. 90 ka lang? Di ba parang visit to Pinangako nung grade sa akin na kapag nakuha ko sa magiging masaya ako. Ang ending, kinompare ko sa kapitbahay. Di ba? Paano pa? Nag-ayos ka, nagpaganda ka, nag-makeup ka pagdating mo ng school. Sabi ng makeup sa'yo, sige, lagay mo lang yan dyan para gumanda ka. Tapos ang pangako sa'yo ng pag-makeup mo is, people will notice you. Dumaan ka ng koridor. Walang nakapansin sa'yo. Sakit, di ba? Nagpagupit ka sa mga girls, di ba? Pagupit. Walang sinabihan, di ba? Walang sinabihan. Dumaan ng koridor. Sana mapansin. Dumaan ka na. Umikot-ikot ka pa. Walang nakapansin na nagpagupit ka. Di ba? Sayang ang pera ko. Pambili ng lobo. Nakita nyo, lahat ng bagay na ginagawa natin, meron siyang laging pinapangako. Diba? Kuwari, simplihan na lang natin. Bumili ka dyan sa Masiseo. Kasi, alam mo kung ano ng reason natin kung bakit tayo kumakain? Gusto nating maging happy. Diba? Punta ka ng Masiseo, lungkot ka, kakain ka ng chicken skin. Di ba? Sabi ng chicken skin sa'yo, bilhin mo ko para pagkagat mo, natikman mo yung crunchiness ko, sasaya ka. Pagbigay sa'yo, puro mantika, hindi crunchy. Pagkagat mo, ang kunat, nabuisit ka. Akala ko ba? Di ba? Akala ko ba sasaya ko pag kinain ka, pero afterwards, it leaves you disappointed. Pala hindi na lang ako bumili ng chicken skin. So, ito tatandaan nyo, lahat ng bagay sa buhay nyo, regardless, grade, school, parents nyo, achievements, pera, lahat yan, it always gives you a promise. Pero, ang ending, they will leave you disappointed. That's the irony of life. Dahil nga broken yung mundo natin. Yung mga bagay na inaakala natin na magbibigay sa atin ng happiness will eventually leave us disappointed. So, that's the problem in this world. Problem sa sarili mo at problem
sa mga bagay at tao sa paligid natin. And doon mo mapagtatanto na sobrang hirap mabuhay sa mundong to. Kasi nga, everything is broken. At hindi sa lahat ng pagkakataon, yung mga bagay na gusto mo mangyari, mangyayari. Diba? Ang ginagawa kasi natin, gusto natin palaging kontrolin. Pero ang problema, the more we control, ano nangyayari? The more na parang hindi mo ma-control. Kasi nga, ang dami nangyayari in between na inaakala mo na hindi sila mangyayari. But, it will. And it will leave you disappointed. Di ba? Kaya kunwari, ngayon masaya pa si AJ. Kasi bago yung the blower niya. Sabi niya, pag dumating yun, ang saya na ako. Pero after a week, wala na, binabato-bato niya na lang yung blower na yan. Ganun eh. That's how the world works. But, ngayon masaya pa siya. Kasi binabaril-baril niya pa ako ng blower kagabi. So, sa mga susunod na linggo, hindi na mangyayari kasi masaya, hindi na siya masaya. So, eto ngayon, ang irony ng buhay. Ang irony ng buhay is whether you are at the top or nandun ka sa lower, pareho ng outcome. Tignan nyo, yung mayayaman, malungkot sila kasi yung kayamanan nila, hindi nila ma-enjoy dahil wala silang oras para gamitin. Tayo, na mahihirap, ang dami nating time, kaso wala tayong pera. Alam mo yun, whether you are at the top, you are or at the bottom, pareho kayo ng problema. Pareho kayong hindi masaya. Pareho kayong may dilema sa buhay. Whether nasa taas ka or nasa baba ka, don't ever tell yourself na yung mayayaman na saya nila. No! Sa social media, yes. Pero the moment na nakasalamuha mo na sila, that's the only time you will know na hindi pala kami magkalayo ng experience. Whether marami akong pera or wala akong pera, same feeling. Meron pa ring inner emptiness na hindi kayang ma-feel. Okay. Number 2 question. Ngayon, the world is broken, the people around you is broken, this world is broken. Ang tanong mo ngayon sa sarili mo, will I ever be accepted for who I really am? It's hard to answer. Kasi ikaw, hindi mo alam yung sagot, at alam mo na yung mga tao sa paligid mo will never ever give you the answer as well kasi nga broken din sila. And in this world, kahit pangakuan ka nila, hindi niya kayang i-deliver yung bagay na pinangako niya sa'yo. Tanong na lang, ilang beses na kayo na-disappoint dahil sa mga bagay na sinabi ng tao sa paligid? That's too much, di ba? Hindi mo na mabilang. Ang dami na nagsabi sa'yo na hindi kita iiwan, tatanggapin kita kahit ganito ka. Asa na sila ngayon? Diba? But, ayan ang susuriin natin sa pag-uusapan natin. Okay, i-define muna natin ano yung acceptance. Sabi nung psychological meaning, the process of embracing thoughts, emotion, and other internal experiences without judgment and without trying to change them. When I say acceptance, do you feel na yung mga tao sa paligid mo or even yourself na walang judgment? Kung walang judgment, do you ever feel na yung mga tao sa paligid mo, they are not trying to change you? Ang problem, may judgment and they keep on trying to change you. Di ba kaya ka nabibwisit? Akala ka ba mahal mo ako? Di ba? Why are you trying to change me? Di ba yun yung nakakabwisit sa relasyon? Yung pinipilit kang baguhin? Sakal na sakal ka na? Kasi nga parang hindi ka nagbabago ah. Di ba nakakapagod? Napansin niyo ba yan?
Maraming mga tao sa paligid niya na gusto niyong baguhin. Kasi alam niyo kung bakit? Ang default kasi natin bilang mga tao is i-fix, mag-fix. Kunwari, di ba? Kunwari, nadapa. Tropa mo, magkakaibigan kayo, nadapa. Ikaw kasi, ang clumsy mo. Ganun agad din mo. Ang clumsy mo, sabi ko sa'yo, pagka may basa, huwag kang magtumakbo-takbo, di ba? Tapos paulit-ulit pa. Ang ano mo kasi, ang BO-BO mo. Ginanon mo pa, di ba? Nadapa na, duguan na yung ulo, di ba? Ano ba yan? Ano pa? Parang, eto na, duguan na ako, and then you're trying to fix me. Ganun eh, di ba? Ganun nag-work yung mundo natin. We keep on fixing people and we keep on judging them dahil dun sa mga bagay na ginagawa nila. And it's, parang hindi mo maiiwasan eh. Kasi parang default natin na kapag merong gumawa ng hindi maganda, gusto natin agad baguhin. Tapos those people, dahil nararamdaman nila yung judgment, nararamdaman nila that you want them to change ngayon na. Anong ginagawa nila? Lumalayo sila. Hirap kasama niyan. Ano sasabihin mo pabalik sa kanila? Mga toxic, di ba? Mga toxic, di ba? Di ba ganun yung description natin ng toxic? Judgmental, and at the same time, patuloy nilang sinasabi sa'yo na magbago ka na. Ayusin mo yung ugali mo. You keep on hearing those things. You feel judged, and at the same time, you feel this internal angst na gusto ko nilang baguhin. There's nothing wrong with change. It's good to change. Pero we don't feel accepted every time someone tells us, dapat ganito ka. Dapat kasing talino ka ng pinsan mo. Diba? Dapat kasing talino ka ni Lawrence. Dapat kasing puti ka ni Ira. Okay, sabi sa kanta. O, kantayin natin. 1, 2, 3, go. O, alam nyo agad, di ba? Walang kahit ano. When I see your face. Di ba? 1, 2, 3, go. Wow, parang national anthem. Alam agad eh. Di ba? When I see your face. 1, 2, 3. Basahin na lang natin. Huwag na natin kantahin. Hindi tayo matatapos eh. 1, 2, 3, go. Are just the way you are. Sabihin mo ka sa katabi mo, just the way you are. Ngayon, ang tanong, is this true? Totoo ba to? Is this true? When I see your face, there's not a thing that I would change. Oh, are you sure? Parang gusto kay Ryan na yung ilong eh. Di ba? Ganun agad eh. Di ba? When I see your face, parang gusto ko maglagay ng sipit para mas tumangos pa ng konti. Di ba? Because you're amazing just the way you are. Yan. Pag ngiti, may tartar, di ba? Di nag-toothbrush. Tapos, dahil hindi nag-toothbrush, when I see you smile, wow. Pag ngiting ganon, nalaglag yung pangil. Bungi pa nun. Sabi niya, the whole world stops and stares for a while. Wow! What a word! Dumating na ba kayo doon sa punto na yon, di ba? May mga crush kayo, di ba? Alam niyan, di ba? Dumaan no, sa corridor. Tapos parang ano yung pagdaan niya yung baga, tapos parang humahangin pa, di ba? When I see your face. Tapos, anong nangyari, yung crush mo, nagkaroon kayo ng engagement, di ba? Nagkasabi kayo sa isang classroom, kinausap ka niya, pagsalita niya, ang baho na hininga. Parang,
Ang gwapo mo, ang ganda mo, pero pag mabaho hininga, sorry na. Hindi pwede. Tumigil na ang mundo mo. Nung naamoy ko, ang hininga mo. Di ba? Ito na lang. Sino dito? Nakaamoy na mabantot na hininga. Ayaw mong sabihin, okay lang, just the way they are. Okay lang sa'yo. Araw-araw mo narihinga, araw-araw mo naaamoy, araw-araw, as in araw-araw. Are you going to tell them just the way you are? Stay there. Huwag ka mag-toothbrush, okay lang yan. Hay nako, may matetegi. Ayun lang yung problema doon. Pero just the way they are, pwede. Diba? Si AJ, diba? Nagpaalam ako, diba? Si AJ, mahal ako niyan. Pag nag-toothbrush ako, tsaka naghilamos. Pag hindi ako nag-toothbrush, tsaka naghilamos, hindi niya na ako mahal. Toothbrush, tsaka hilamos pa lang yon, girls, guys, boys, and everything. Paano pag iba na? Diba? Pero legit, ha? Pag di ka nag-toothbrush, pag asawa na kayo, lagi kayo magkatabi sa kama, tapos di ka nag-toothbrush, tulo pa laway mo habang natutulog ka. Napakabaho ng hininga mo. Pag-isip, wala na yung asawa mo. Ngayon, ang tanong, pag-isip mo, nasa labas ka na. Ang tanong, yung kataban ni Bruno Mars, is it true? Yes or no? Or is it something that we long to happen? When we hear the music, it's something that our hearts wants to have. Diba? Ayun yung gusto natin. Mahalin tayo kung sino tayo. Pero, anong problem? Ang hirap. And it's hard to see people na kayang gawin niya ng consistent. Diba? Is it something we want to happen? Or is it something that is true in this world? The answer is, it's not true in this world. And it's something that we want to happen. Yan. People can accept us when we are pretty, easy to get along, getting high grades, not toxic, and when you are still beneficial to them. Diba? Pag madaling kasama, wala kayong problema, hindi kayo nag-aaway, approve. Pero, pagka tiningki ka na, binuli ka, sinabihan ka ng tiningki, parang gano'n. Sama ng ugali mo, gano'n. So, ibig sabihin, people can accept us or value us or approve of us if meron tayong mga ganyang characteristics. Right? Wrong. Right. But, the other thing is, people can accept your representative but not the real you. Ito yung isa pang sad. Marami sa atin dito, marami tayong mga kaibigan na kapag meron tayong isang bagay na hindi natin ginawa, maaari silang mawala. Diba? Yung mga kaibigan natin, sometimes, nakikisama tayo sa kanila, pero yung pinakikisamahan nila, hindi ikaw. Gets nyo ba? Ito yung lagi kong sinasabi, na ang ipinapakilala mo sa mga tao sa paligid mo, sino? Ikaw ba o yung sa tingin mo magugustuhan nila? Pwede bang unang meet up nyo, tinaasan mo ng boses? Hindi, di ba? Unang meet up nyo, ang lumanay mo, tapos pag kumakain ka, konti-konti lang. Oo, di ba? Parang, tapos hindi maingay, di ba? Tapos yung the way kung paano mo sila, oo nga.
alam mo yun, parang, ibig sabihin, kapag meron ka mga na-encounter na tao for the first time, ang ipinapakilala mo, yung tao na magugustuhan nila. Pero yung tunay na ikaw na balahura, di ba? Di nagtututbrush, di nila alam yun. Pero, di ba? Ibig sabihin, ang una mong pinapakilala sa kanila yung representative mo. Di ba? Parang sa classroom. Sino ang class representative? Si Chris! Di ba? Ganon din. Sa atin, meron tayong dalawang personality. The first personality is what we call representative. Sino yung representative? Ito yung personality natin na ina-act natin sa mga tao na gusto natin na magustuhan tayo. Pero yung the other personality, yung tunay na ikaw, yung mabilis mainis, diba? Sobrang irritable, hirap kasama, yung toxic, ay isasantabi mo yun. Kasi tunay na ikaw yun eh. Pero ang kakilala ng tao, sino? Yung representative mo. Ito ang irony. Yung pinakilala mo yung representative mo, ayun yung tinanggap nila. Pero nung nakita nila yung pagiging irritable mo, yung pagiging magagalitin mo, nag-back out sila. Oops, parang hindi ikaw yung kaibigan ko. Kasi nga, ang ipinakilala mo sa kanila is yung hindi ikaw. Yung representative. Di ba ganun ginagawa natin? Pansinin niyo yung sarili niya. Dalawa lagi yan. Meron kang representative, tapos yung tunay na ugali mo, isinasantabi mo. Ano nangyayari? Yung friendship na nabibuild mo o yung relationship ay hindi malalim. Bakit? Ang alam lang nila ay maganda ka. Pero hindi nila alam, irritable ka, sama ng ugali mo, toxic ka, hirap mo kasama, hirap mo kausap. Pero, the moment na ipinakilala mo yung tunay na ikaw, that's when true relationship happens. Kaya kung mapapansin nyo, sino yung mga kaibigan nyo na matagal na? Ito yung mga tao na alam nila yung tunay na ikaw. Kasi ang tinanggap nila, hindi yung representative mo. Ang tinanggap nila is yung tunay na ikaw. Sino yung tunay na ikaw? Yung irritable, magagalitin, hirap kasama, toxic, judgmental. Pero tinanggap pa rin nila. Alam mo kung bakit? Kasi sabi nila, ikaw din? Ako din! Dalawa tayo! Toxic ka! Toxic din ako. Punta tayo youth life. Ganon. That's where friendship begins. Real friendship begins. Hindi yung alam lang nila na ang ganda mo, ang galing mo, ang ganda, ganyan. Pero, pagka hindi pa nila alam yung mga baho mo, hindi mo ba sila pwedeng tawagin totoong kaibigan? Only real friends will accept yung tunay na ikaw. Okay, kasi alam nating lahat na walang tao ang kayang tanggapin kung sino yung totoong tayo kapag wala ng ibang taong nakakakita. Can you imagine all of your friends? Meron silang access sa lahat ng inisip mo, sa lahat ng naramdaman mo, sa lahat ng nakikita mo, sa lahat ng ginagawa mo everyday. Sa tingin mo mag-i-stick sila? Parang hindi. Parang lahat mag-walk away. No? May USB sila. Tapos gusto nilang malaman kung ano ba yung buhay ni Ira. Isasaksak sa TV. Yung lahat ng inisip mo, mula nung umaga hanggang gabi, yung lahat ng naramdaman mo, lahat ng nakita mo, yung lahat ng kinabusitan mo, lahat as in nakita nila. Do you really think they can stay? Hindi. Magbaback out sila. Wait. Medyo bibigat eh. Alam niyo kung bakit ganon?
Alam niyo kung bakit ang hirap magstay sa relationship na ganon? Yung mga ang hirap kasama. Alam mo kung bakit? It's because yung burden nila, nagiging burden mo na. Kaya nga pag tinanggap mo yung isang tao, tinatanggap mo pati yung mga flaws nila. Yung mga mali sa kanila. Kaya ano nangyayari? Parang nilalagyan mo ng yoke. Kaya parang dalawa kayo, dala-dala niyo yung weight. Kasi, kinuha mo na rin yung bigat niya. So, pero that's the only time na tinanggap mo na. Pero pagka hindi mo matinatanggap, ibig sabihin, ayaw mong buhatin yung burden na ibibigay niya sa'yo. Okay, love naman. Love is an emotion of strong affection, tenderness, or devotion towards a person. Devotion. Diba? Ano lagi namin sinasabi sa inyo? Mag-devotion. De, joke lang. So, punta tayo sa love. Can someone really love me? The same. Sabi, kantayin ulit natin. 1, 2, 3. Iba pala, pre, nag-rap na. Pre. Sorry, like, iba na yung kanta. Sabi niya, ito na yung rap na yan. Right about now, if I judge my life, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now, if I couldn't buy you the fancy things in life, sorry, like a melody, would it be all right? Come on, show me that you know, sabi niya sa dulo. Now tell me, would you really ride for me? Now baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. I wanna know, would you stick around? Ngayon, ang tanong, is this true? Or is it just something that will long to happen? If I got like a way, and then ching chong kong king, ching chong kong king kwang. Naging Chekwa na No? So, is it true? Do you experience those moments? Na may mga tao na nag-stick around, even if they know the real you. People can love you dahil mabait ka, hindi ka kontrabida, supportive ka, hindi ka pamigat, meron kang ambag. Diba? Nakakabuisit yung walang ambag diba? Kumain tayo, 10 pansit canton. Ano sa'yo? Kwento? Gigigil ako sa'yo. Wala ka man lang pa chicken skin ng masiseyo. Diba? Inutangan mo, di mo binayad. Naalala ko, pre. Yaki, sobrang sarap kasi. Diba? Kumain kami ng yakisoba, umutang. Diba? Hindi na ako naalala. Nandun ako noong mga panahon na nahihirapan siya at kailangan niya ng pera. Nagyaki sobrang sarap pa kami. Tapos, iniwan, pre. Hindi na nagpakita. After kong bigyan ng 500, pre. Friendship of 800. Kaya alam ko yung feeling Ang dami mong sinabi, ganito si Lord, mahal ka ni Lord. Binigay mo full-blown. Tapos after makuha yung 800, nakalimutan na magkaibigan kayo. Sino ka nga ulit? Tapos kakantayin ka, if I got like a...
Shorty, honestly. Diba? Ayun ang mahirap eh. Nung gabi, nagyayaki, sobrang saya pa kasi kumakanta, sumasayaw pa kami. Inabukasan, nakakuha lang 800, iniiwan na kami. Nagpakilala sa 800 pesos. Sakit, di ba? Iba nga, hindi 800 pesos, 50 lang eh. Nagkalimutan. Iba nga, 20 lang eh. Hinalimutan ka na eh. Visit ka, hindi na kita kaibigan. Limutan ka ng 20. Diba? So, that's the people can love your representative, but not the real you. So, same thing. Same concept. Diba? When we want to be loved by other people, sino pinapakilala natin? Ano yun eh? Alam mo yung sa ML, yung pagka nag-SSC, yung tank pre. Yung kulay blue. O si Atlas, di ba? Pagka nag-SS si Atlas, lalabas. Saan yung isa pa yung may, yung may espada? Hindi. Yung may espada, yung asas, ayun si Hanzo. Di ba si Hanzo, pagka nag-ganon siya, lalabas yung spirit niya. So, ganon din tayo. Pagka meron mga tao na gusto natin na maging kaibigan, mag-uulti ka. Itatago, di ba ganun gagawin mo doon? Itatago mo yung si Hanzo, yung totoo. Tapos lalabas yung, yung shadow niya. Ganon din ginagawa natin para tayong si Naruto, nagkakagibunsin tayo. Yung isa yung lalabas. Tapos yung isa, yung totoo, itatago mo, papatulugin mo muna. Di ba? Kagibunsin. Kasi, ayaw nating makita nila yung tunay na tayo. Kasi, no one can love you for you. Yun. Tapos kakanta ka ng seryoso. Sige, cellphone pa. Nahuli. Shorty. Sabi dito, at some point, alam natin na merong limit ang pag-ibig na kayang ibigay ng tao sa atin, and we are so afraid to break that limit because people will surely leave us. Eto, tandaan nyo, kahit ano pang sabihin mo na sobrang mahal niya ako or sobrang ganito, alam mo may limit. Alam mo na meron kang mga bagay na pwede mong gawin that can break the relationship. And, ang laging ending nun ay iiwanan ka niya. Okay, dito na tayo. Patapos na ako. Ren, bigyan mo nga ako ng background music. Para gusto kong makita umiiyak si Christian. Sabi ni David Zoll, we are living in a world where there is a shortage of love and acceptance, but there is an overabundance of judgment. Diba? Ito yung mundo natin ngayon. May shortage sa pag-ibig at merong shortage sa acceptance. Hindi lang sa bigas nangyayari yun. Nangyayari din yan sa pagmamahal tsaka sa acceptance. Why? Alam niyo bakit? Ano ang napapansin niyo na sobrang nasa pedestal ngayon? Love ba? Acceptance ba? Hindi. Judgment. Ayan ang ina-uphold ng mundo natin ngayon. That's where we are all looking towards or gearing towards. Hindi love, hindi acceptance, but judgment. Alam niyo kung bakit? Do you know why judgment is so rampant sa mundo natin ngayon? Bakit? Madali lang ang sagot. The reason why acceptance saka love hindi ay yung nagigibabaw sa atin kasi costly. Pag inaccept mo yung isang tao,
Anong magiging cost sa'yo nun? Sasaluhin mo yung yung pagiging toxic niya, yung pagiging irritable niya. Diba? Salo mo yun. Kasi magiging kaibigan mo siya eh. Pag may minahal ka, tapos yung tao na yun, maraming issue. Anong gagawin? Anong mangyayari? Pag minahal mo yun, sasaluhin mo yung lahat ng issue niya. Kaya, mas madaling gawin yung judgment. Alam mo bakit? Create ka lang na account sa Facebook. Dami account. Ay. Tapos buksan mo yung butones ng... Create ka lang ng dami account. Tapos mag-comment ka lang na mag-comment. Hindi yun costly sa'yo, pero magiging costly yun dun sa mga tao na sinabihan mo. Which is, better. Kasi, hindi ikaw yung nagbe-bear ng weight. Sino? Yung mga tao na siniraan mo. Kaya mas madaling mag-judge. Kasi, wala sa'yo yung burden. Nagbigay ka ng burden. Pero, dahil dami account yun, hindi na nila kayang hanapin. Pero, when you love and accept someone, bine-bear mo yung weight nila. Nagiging pabigat sila sa'yo. At hindi pwedeng ito lang yung, paano nyo malalaman na totoo yung acceptance mo at yung pag-ibig mo? Kapag bumigat. Pag naging mahirap. When you feel like giving up. Ibig sabihin, tunay na nagmamahal ka. Kasi, pag hindi mo nararanasan yon, ibig sabihin, hindi tunay yung pag-ibig mo. Baka pity lang yun. Kasi when you love and accept someone, you need to bear the weight, the burden ng makasama sila. Tragedy, number 1. We cannot love nor accept ourselves. It's hard. At ito pa yung pinaka-problema natin eh. Kung meron man tayong disappointed ngayon sa buhay natin, sino yon? Sarili natin. Kanino ba tayo pinaka-disappointed? Sa sarili natin. Number 2, tragedy. People will always judge you. Realidad ng buhay yan. Hindi ka makakatakas sa realidad ng buhay na yan. God will never ever accept nor love broken and sinful person like me. Ayun pa yung isa nating trahedya. We cannot love or accept ourselves. People will always judge you. Meron ka pang isang kalaban. Si God. Bakit? Holy siya. Banal siya. Morally upright siya. At hinding-hindi makakalapit ang makasalanan sa Kanya kasi they will die. Bakit? Dahil banal siya eh. Alam niyo kung bakit pinalaya si Eva at Adan sa Garden of Eden? Because kapag hindi sila pinalayas doon, they will die because of the presence of God. Dahil makasalanan sila. Banal si Lord. At hindi pwedeng magsama because someone needs to die para magkaroon ng reconciliation. Kaya nga sinabi ng Bible, di ba? For the wages of sin is death. Someone needs to die. 3 dilema natin. Sarili mo, tao sa paligid mo, at yung mismong Diyos. Bakit? He is holy. Banal siya. Hindi ka basta-basta pwedeng dumapit sa Kanya. In the Old Testament, when someone nagtangka, hinawakan yung Ark of the Covenant, ano nangyari? Bumulagta. Bakit? The Ark of the Covenant is the very presence of God. At hindi siya authorized na kumapit doon. Only Levites can. Pero sabi niya, hindi, tatanggapin naman ako ni Lord. Habang nagpa-party sila, may namatay. Bakit? Holy si God. Dahil makasalanan tayo,
dahil nireject natin siya, ayaw natin sa Kanya, ayaw natin siyang mahalin, we keep on getting love and acceptance from other people and we don't want to get it from God. That's rebellion. We rebel against God kasi ayaw natin sa Kanya. Sino gusto natin? We want our parents to love us. We want our friends to love us. We want ourselves to love us. We want to get acceptance from other sources apart from God. And that's rebellion. You're going against the God of the universe. This holy God, you're going against Him. And it's sin. And it's sinful. At hindi niya basta-basta pwedeng palagpasin yung kasalanan mo na yun. Hindi niya basta-basta pwedeng palagpasin yung mga kasalanan na yun. Can you imagine? May anak kami ni AJ, tapos yung anak namin na yun, wala siyang paki sa amin. Na dapat yung pag-ibig na sa amin niya kinukuha, sa ibang tao niya kinukuha. And it's rebellion. And it's frustrating and it grieves our heart. And it's the same thing with God. When we look for other things apart from Jesus Himself, ng love and acceptance, ibig sabihin, we are going against Him and we are grieving His heart. Kapag meron tayong mas maraming oras sa ibang bagay more than God, it grieves His heart. And, ang tanong, if that's the case, can I really be loved and accepted by a holy God? If He is holy and He is good and He is righteous and I am not, I am sinful, I am broken, at wala akong kayang ibigay sa Kanya, how can I be loved by this God? If the people around me doesn't love me, if the people around me doesn't accept me, if I can't accept myself nor love myself, paano ko pa tatangkain na makuha yung pag-ibig ng banal na Diyos na yan? Pero sinabi ng Romans, ngunit ngayong nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao, hindi sa pamamagitan ng utas, bagaman ang kautusan ng mga propeta ay nagpapatotoo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo, walang pagkakaiba sa mga tao. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, tayong lahat nagkasala. At walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit, sabi ng Bible, sa kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay. Anong sinabi ko kanina? Is there free in this world? Yes, there is. Sabi niya, ang kagandahang loob ng Diyos na walang bayad na ibinigay niya sa atin. Itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Siya ang inalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. We are broken sinners. We rebel against God. Pero ang ginawa ng Diyos, someone needs to die. Kailangan merong mamatay. Ano sinabi ng Bible? Yes, merong namatay. Merong inihandog ang Diyos para sa kasalanan nating lahat. Sino yon? Si Jesus. Itinuturing niyang matuwid ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Okay. Number 1. Paano ka magiging katanggap-tanggap sa banal na Diyos? Number 1, kailangan mong maging matuwid sa puso at sa isipan. Number 2, kailangan mong mamatay para sa kabayaran ng lahat ng kasalanan mo. Can you? Can you? Can someone of us do this? Okay, pero sinabi sa text natin, paano daw tayo minahal at ginawang katanggap-tanggap ng banal na Diyos? Number 1, namuhay ng matuwid sa puso at isipan si Jesus para sa atin. Number 2, namatay si Jesus para pagbayaran lahat ng kasalanan natin. And number 3, naglagay ng pananampalataya ang Diyos sa puso natin para maniwala sa 1 tsaka 2. We hate God. We don't like Him. Pero,
Sinabi ko nga, naalala mo, pinag-uusapan natin. Kaya tayo naging mga anak ng Diyos dahil binago niya yung puso natin para tanggapin siya. That's how miraculous it is. In other words, ipinakita ng Diyos ang pag-ibig niya habang tayo ay makasalanan pa. At namatay siya para pagbayaran lahat ng kasalanan natin. Lahat. Yung pagkamatay niya is a symbol of His love. That's the symbol of His love. And the other one, naging katanggap-tanggap tayo sa Diyos dahil isinapamuhay ni Jesus yung perpektong buhay na hindi natin kayang isapamuhay para sa atin. Yung pagkabuhay niya ng perpekto, ibinigay niya yun sa'yo. Bakit? Sino lang ang magiging katanggap-tanggap sa harap ng Diyos? Those are the righteous people. Anong ginawa ni Jesus? Nung nanampalataya tayo sa Kanya, ano sabi niya? Itinuring niya tayong matuwid. Itinuring niya tayong righteous. That's why we are accepted. Dahil tinuring na tayong righteous ng Diyos sa harap niya. Yung death niya is a symbol of His love, but His life is a symbol of His acceptance. Meron ba tayong ginawa para mahalin at tanggapin tayo ng Diyos? The answer is, wala. Dahil kahit yung pananampalataya para tanggapin yung pag-ibig at acceptance niya, siya ang nagbigay sa atin. That's what the John 1:12. Meron pa bang next question. Meron bang pag-ibig at acceptance na hindi mo kailangang i-earn or i-deserve? 'Di ba? Yung pag-ibig at yung acceptance ng tao kailangan mong i-earn, i-deserve by your representative. Pero, yes, ang pag-ibig at pagtanggap ng Diyos sa atin ay hindi natin deserve at hindi natin maaaring bayaran. We can only freely receive it with an open heart. Huwag kang lalapit sa Diyos, sasabihin mo, Lord, magbabago na ako para mahalin mo na ako at tanggapin mo ako. No. Lord, I come to you with that open heart. I receive your love and acceptance. Namatay ka at nabuhay ka para sa akin. That's where your love and acceptance came in. Hindi ko kailangang pagtrabahuhan yun. Will I ever be judged sa lahat ng kasalanan ko if you believe in Jesus? Hindi na. Bakit? Dahil si Jesus na ang sumalo ng galit at buot ng Diyos sa kasalanan at hindi na tayo. Diba? We are rebels. Kailangan nating maparusahan sa kasalanan natin pero hindi sa atin sumalpok yung galit ng Diyos kanino? Kay Jesus. How will I live now in light of this reality? Paano ko na ngayon ipapamuhay yung buhay ko when I understand this truth? Maging secure sa pag-ibig at pagtanggap ng Diyos upang unting-unti mong hindi na hanapin sa sarili mo at sa ibang tao yung love and acceptance na si Lord lang ang kayang magbigay. Do you know how freeing it is na hindi hanapin sa mga tao sa paligid mo yung love and acceptance na si Lord lang ang kayang magbigay? Do you know why is it frustrating na kapag gusto mong kunin ng pag-ibig at acceptance ng Diyos ay ng tao sa paligid mo, sobrang nakaka-frustrate? Alam mo kung bakit? Kasi only God can give it to you. Where? Saan niya binigay yon? There, at the cross. That's the full display. Ito na yung huling tanong. Am I forever loved and accepted by God? Are you? Am I? The answer is, yes. Dahil sa pagkamatay ni Jesus sa cross, yung condition para mahalin at tanggapin tayo ng Diyos forever has already been met and satisfied. Yung galit tsaka yung puot niya, na-satisfy nung namatay si Jesus. Hindi mo na kailangan mag-doubt kung mahal at tanggap ka ba niya. Never again.
If you are a follower of Jesus and you are attending Youth Live, never again i-doubt yung pag-ibig ng Diyos at pagtanggap niya sa'yo. Please, never doubt it. Because, ano sinabi ni Jesus? Ano sinabi ni Jesus? It is finished. All the condition para mahalin at tanggapin ka niya ng walang reservation has already been met. Paid in full. Binayaran niya lahat ng kasalanan natin. Hindi mo na kailangan mag-doubt kung mahal at tanggap ka ba niya. Never again. And that's the end. Let's stand up and pray. Yes, Lord, Heavenly Father, marami pong salamat, Panginoon, for allowing us, Lord, to gaze upon your beauty, to gaze upon the beauty of your Son, Panginoon, that we are the rebels, Panginoon. We are the one, Panginoon, na mismo nagpako sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Yung kasalanan mismo namin, Panginoon. Ang naging dahilan kung bakit dumalo yung dugo mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Kami mismo yung dahilan, Panginoon, kung bakit ka bumaba dito, Panginoon, upang ialay yung buhay mo para sa aming lahat, Panginoon. And I pray, God, allow us, Lord, to gaze upon the beauty of this good news, Panginoon, na hindi namin kayang arukin kung paano minahal ng banal na Diyos sa makasalanang katulad namin, Panginoon, even though hindi namin deserve it. But dahil sa pagkamatay ng anak mo, Panginoon, all the conditions para mahalin at tanggapin mo kami, Panginoon, without reservation, Panginoon, has been fully met in Jesus. And marami pong salamat, Panginoon, and we are so grateful, Panginoon. Dahil in this very moment, Panginoon, remind us na hindi namin kailangang hanapin ang pag-ibig at pagtanggap sa sarili namin, sa mga tao sa paligid namin. But we can find love and acceptance by looking at you, demonstrating your unconditional love, dying for us, and at the same time, Panginoon, bestowing upon us your righteousness, Lord, so that maging katanggap-tanggap kami sa harapan mo forever, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na sinabi mo sa amin. At patuloy nga, Lord, na maging seed ito, na magbubunga sa aming mga puso, Panginoon, para unti-unti, Lord, those truths starts to change us, Panginoon, from the inside out, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord. We bless you. We honor you. In Jesus' name, amen. Thank you, God.